Welcome to another episode of the Bear It All podcast. So today we are joined by two incredible actresses who have both made their mark in the industry with their talent and depth. We have Jody Santa Maria and Sanya Lopez. Hello. Oh my God. Hello, Okay. Bear It All. Can't believe I get to say those names. My gosh. Okay, so they are known for their powerful performances, but they now come together in their upcoming project, Midnight Girls, where they explore a story rooted in friendship, resilience, and chosen family. Thank you so much for Thank being you. here today. Thank you for having us. Oh my gosh! What an honor naman. Nakakaloka. At guys, we made it na talaga. Ito na yon, 'di ba? May mga you made it moments ka. Ito na yung isa sa moment na yon. Thank you so much for choosing Bear It All to, I'm sure naka-podcast tour kayo. Thank you for stopping by. Thank you. Actually, na-inspire ako sa lahat ng mga topics dito. Yay, sa Bear It thank All. you. Yes, Yes. thank you for inspiring us. I think hindi lang naman ako, lahat ng mga nanonood nito. Thank you, Super. ate. Ate ba? Parang ka-age lang naman kita, Parang di magka-age ba? lang. Parang magka-age lang ata tayo. 39. 32. Mas bata ka pa pala sa akin. Oh my God. So ako pala ate Dani. Oh my God! Kala ko magka-age kami. But I love that. I love that. Okay, so maganda yung topic because I think last time namin, and matagal na yung huling topic namin about friendship. And they always request topics about friendship because it's so important for you to find your chosen family, which are your friends. But first, I would want to know muna the story of Midnight Girls and what made you guys accept the role. Okay. Ako muna. Okay, sige. both ako muna. questions. Okay. Okay. So, Midnight Girls kasi is about friendship nga and it's about four people na may mga kanya-kanyang battle sa buhay. 'Di ba? And kung paano nila nilabanan yung bawat pagsubok na meron sila sa life nila. And kung paano rin magagamit yung friendship na yun, kung paano sila mas maging strong. Yeah. Yun. And I think Midnight Girls is about entertainer. Kung saan, yun pala yung nangyayari sa mga entertainer sa Japan. Na ang akala natin nung umpisa, di ba, parang, ang normal thinking ng mga Filipinos or yung mga, they call it Japayuki Yes. sa Japan is, meron silang, basically, it's about mga sex worker. But, no, it's not. Hindi. Performer talaga. Performer talaga sila. At iba rin talaga yung hahanga ka sa mga buhay ng mga Filipino entertainer doon. Wow. Yeah. What made you, sige ate. Well, nasabi naman na ni Sans yung parang general overview kung ano ang Midnight Girls na storya siya ng apat na kababaihan na pumunta sa Japan. Storya ito ng sakripisyo nila para sa pamilya, para sa mga sarili nila. It's also storya ng sisterhood nila. Kung paano sila nagtutulungan, may mga pagkakataon na sa kahit na ano namang relationship na may hindi pagkakaunawaan, nag-aaway-aaway sila. Meron But at din. the end of the day, sila yung, kumbaga, allies nila ang isa't isa. What made you guys accept the role? Like when you, I'm sure ang dami yung ginagawa sa life and there's another, tapos ensemble cast pa to. So what made you guys, like, what was the point na, okay, I wanna do this. I wanna do this movie. I think it's the honesty of the story. Yung pagiging raw ng story. Na alam mo, yun nga, tulad ng sinabi ko kanina, ang dami palang nangyayari sa mga entertainer sa Japan na yun pala yung totoong nangyayari sa buhay nila, yung mga sakripisyo nila sa buhay nila na dito sa atin sa Pilipinas, yung minsan yung pamilya mo sa Pilipinas hihingi na lang ng pera, 'di ba? Pero hindi nila alam yung gaano kahirap kitain yung bawat sentimo doon. Yes. Yun. How about you, ate? What made you accept the role? I think siguro yung gusto mong makapagbahagi ng storya ng buhay nila, especially kahit papaano i-break yung preconceived notions ng nakararami of what being a babae is all about. That. So, with this film, sabi ko, okay, I think we're imparting a strong message. And also, it is our prayer na for people na makanood to realize what it takes, 'di ba? To be working in a different country in that situation. And yung mga sakripisyo na kailangan gawin na sana makita din sila na mga babaeng nagtatrabaho, hindi lang sabihin natin conventional. Yeah. Pero kung ano yung mga wishes, hopes, prayers, and aspirations nila sa buhay,
pare-pareho. It's something that we collectively share. Yeah. For this, how do you connect with your roles here? Because you're a mom here also, ate, Yes, di ba? And then ikaw naman, in your role here, parang, ang pinaka nakita ko dun sa trailers, gusto niya maging Disney princess. So you just want someone here to sweep you off your feet and just take your problems away, technically. And just bigyan ka lang ng princess treatment like you deserve. Yes. How did you connect with your character here? Siguro kasi, may character din kasi si Paris na bukod sa pagiging parang Disney princess, diba? Happy-go-lucky. Siguro, actually magkaiba kami kasi ako yung parang mas, ako, palaban rin Hardworking talaga kayo, ako eh. Yung parang, independent ka rin. Very independent. Pero siya kasi yung tipong, sige, go lang ko saan masaya. Yung nakikita lang siya laging bubbly. Siguro nakaka-connect ako sa kanya sa moment na, ang saya-saya niya, and then may moment pala tayo sa buhay natin na, malungkot rin pala tayo. Alam mo, pinagdadaanan rin pala ako. Gusto ko rin palang mahalin ng totoo. Alam mo yun? So siguro sa mga bagay na yun nga, naghahanap ng totoong love, yung isang tao, siguro mas nakaka-connect ako sa kanya. Sa moment na kailangan na niyang lumaban, yung, uy, lumaban ka! Hindi ka pwedeng oo lang ng oo. Kailangan mo lumaban din. Ano ka ba? May say ka rin. Lagi kang dapat may say ka din. So, siguro, yun yung pinaka nakaka-connect ako sa kanya. Yung minsan, dapat matututo tayong lumaban para sa sarili naman natin. How about you, ate? You're also a mom here. Yes, How did you oo. resonate with your character? Kasi career woman ka din talaga in real life. I mean, hello! Come on! No, this Santa Maria! But you're also a mom. Yes, sobrang nakaka-relate ako kay Vicky dahil si Vicky maraming sinakripisyo sa buhay. Dahil gusto rin naman niya na mabigyan ng magandang buhay yung nanay niya, Yeah. yung anak niya. And syempre siguro sa kahit na sinong nanay, makaka-relate, hindi ba? Same kami ni Vicky na sabihin natin na may mga pagkakataon na may mga milestones yung buhay ng mga anak namin na hindi namin napuntahan because parang kinailangan naming maging present doon sa aming mga trabaho. And I believe na pareho kami ni Vicky na if we had it, any other way, of course, it would be ideal to be with Yes. your child and to be with your family. Kaya lang, hindi ganun ang pagkakataon eh. Pareho sila na single parent, Yeah. 'di ba? And yun, siguro yun yung isa sa mga bagay na sobrang nagko-connect kami ni Vicky. Pero doon sa trabaho niya, medyo yun yung kailangan kong kapain. Kaya may mga moments na nag-immerse kami ni Sans, ni Jane, and ni Loisa na we really had to become like a babae sa umise. Wow. Na hindi nalalaman ng mga tao doon na kami ay, nag-immersion kami. So we really had customers. Wow. We really had to perform. Nabigyan kami talaga ng mga tips. Oh, ganong level. So Nagkaroon sabi ko parang, shocks, ganito pala yung feeling. Yung nakakakaba, Nanginginig kami. nakakatakot. To be honest. Yung kapag may show up, yung pinagdarasal mo na, shocks, Sana wag hindi ako ako mapili. Oo. Kasi how do I even... Diyos ko, ang gaganda nyo. Pero, Diba, sana hindi ka ma-table. Ganyan. So, but then, it really helped us with, building our characters because we needed to feel that kaba, the Yes. anxiety, yung feelings of, yung first time mo na, yung uncertainty, anong mangyayari dito. And ako, to be honest, ramdam ako ng nahiya ako. And yes. sinimulan ni Ate Jody. So, I had to wear yung mga yes. PEK square Yes. skirt Yes. or shorts and then matataas na heels and then I didn't know how to speak Japanese. Yes. And then nag-create ako ng bago kong persona. Ako si Yuki. Oh my God. Ang layo sa character at personality mo, ate. Sobra. Grabe. Yun. So meron akong Yuki character and then when they asked, why are you here? Because I needed a job. Ganyan. Tapos ang unang tip na binigay sa akin, brewed coffee.
bakit? Ba't kailangan ko ba ng kape? Kailangan mo ito magising Nag-expect ako ng lapad. Binigay sa akin kape. Oh my God. Kailangan ko ba kabahan? Alam mo, during that time, pinapanood lang namin si Ate Jody kasi siya yung nagsimula eh. Siya yung parang, sige, simulan ko to. Bilang siya rin yung parang talagang nag-umpisa rin naman dun sa story namin. So parang kami, nag-observe kami sa kanya. Yung parang kami rin kinakabahan sa kanya. And nandun kami sa likod. Huwag ganun kami. Meron ako yung feelings ko. Gano'n kami. Tapos lilingon siya ganun. Tapos sabi ko, gumaganon lang kami. Alam mo yung nafe-feel rin namin yung kaba niya. And during that time na ginagawa niya, nagkaroon din kami ng lakas na loob na, sige, gawin din natin to. Kami ni Jane, nag-uusap kami ng Loisa na parang, ano, gagawin na natin to? Gagawin na natin to. Ganon na kami. And in fairness naman, it's very parang, nung time na yon, sobrang laki ng help talaga, ate. Sobrang laki ng naitulong sa amin. Kasi, totoo yun eh, language barrier. Paano mo i-entertain yung isang tao na wala kang alam dun sa language nila? Hindi kayo magkaintindihan. Pero in fairness naman, na meron kaming kasama na in case na, sa mga nag-uumpisa din pala sa kanila, in case na wala kang alam, tutulungan ka ng isang entertainer. Sila din nagtutulungan. Oh my God. So parang ganun talaga yung story. Yes. I mean, it's like how the movie is portrayed. Yun talaga yung nangyayari behind the scenes. Was that a decision you guys made that mag-immerse kayo? In the production din tell you to do that. Kayo ang nag-decide no na, let's see, para mas makwento, mas ma-share natin yung story properly. Ganon. It's the idea of Ate Jody. Yeah. Kasi I think it's important for us to really immerse ourselves dun sa shoes ng mga babae. Yeah. Kasi, of course, may mga bagay na more or less naiintindihan mo because nakaka-relate ka dun sa character. But to actually be in an umise, to be faced with, let's say, clients, and, you know, yun yung mga bagay na, kumbaga, question mark. Yes. Yun yung unknown. Especially yung, ano yung pakiramdam nung first time silang tumapak sa Japan. So, I think kailangan naming maramdaman yung mga bagay na yun in real life so that magawa namin siya with, you know, with conviction. Yes. Pagdating dun sa mga eksena na kakailanganin siya. And then, importante rin siya sa pag-build up ng character. Yeah. Kasi kasama siya lahat dun sa pagod. Yes. Yung sa part na nag-away-away sila. Kasi ngayon naiintindihan mo, kasi ito yung pinagdaanan natin eh. And I think nakatulong yun doon sa bond din namin. Kasi kami ni Sans, first time namin nagka-work. Yes. Si Loisa, first time din. Si Jane nakasama ko na before. So, nung ginawa namin yun, nasama-sama kami, parang instant nagkaroon kami ng Bond. May bond Kinailangan kayo siya. kaagad. Parang sila doon, I'm pretty sure because they all do the same thing, they're already bonded. Diba? Parang they share the same experiences or sino pa ba yung sharean mo kung hindi yung mga tao din na pinagdadaanan doon. yung pinagdadaanan mo, diba? Kasi sila yung nakakaintindi. Kasi sometimes mahirap magkwento sa isang tao na hindi fully naiintindihan yung pinagdadaanan mo. Totoo. Ang hirap, parang huhingi ka ng advice, but how can they advise if they haven't really experienced what you're experiencing? Right. So kayo-kayo lang, you only had each other. Yes. And that's why naging parang ang tawag sa kanya is chosen family. Diba? So when you hear the term chosen family, what does that mean to you personally? Okay. Siguro, siya yung tipo na, hindi mo sila kadugo, pero sometimes, mas feel mo pang kadugo sila eh. Yeah. May ganong moment. Hindi mo naman nila lahat, no? Hindi mo naman nila lahat, pero meron kang chosen family na na-feel mo yung mas comfortable ka sa kanila, mas okay ka mag-share sa kanila, ganun. Mas na-feel mong safe ka. Yun, for me, How that's about chosen sa'yo, family. ate? So for me, diba, when you talk about, when you speak of family, ang isipin mo is your biological family. Family. Yung Blood. pamilya na related ka by blood, diba? Yung pamilya na hindi mo pinili, but you were born into that family. But a chosen family would mean, para sa akin, yung pamilyang pinili mo. Yeah. So, ito, maaaring kaibigan, maaaring katrabaho na naging kaibigan. Family because kahit hindi kayo magkadugo, kahit hindi kayo magkaano-ano, pero yung tratuhan ninyo,
it's as if kapareho siya ng mga taong kadugo mo. Yes. Tsaka feeling ko kasi the loyalty doon, ako for me, my chosen families, the core lang yon. You only pick your chosen families. Hindi yan isang barkada, hindi yan isang, hindi yan tig-20. Normally, your mga safe space or your core friends, bilang lang ng kamay yun yes. di ba? Oo. And ano pa yon, natetest kayo through time but you always find your way back to each other. Diba? But this film also is not only about friendship and chosen family, it's also about sacrifice because you guys are OFWs here, technically, diba? So, let's talk about sacrifice naman because I'm pretty sure a lot of people are going to relate to this. So, how do you know when sacrifice becomes too much? Ikaw na. Siguro kapag wala ka ng tinitira for yourself. 'Di ba minsan mahilig tayong, ako personally, mahilig akong mag-help sa isang tao to the point umaabot ka na sa wala na palang natitira para sa sarili ko. Yung parang minsan nakakalimutan ko na pala yung sarili ko. Meron akong gano'n na siguro kapag nagiging too much lang siya kapag hindi mo nakilala yung sarili mo. Yeah, nawawala ka na. Nawawala ka na. Yung hindi ka na nagtitira for yourself. How about you, ate? Ang sakripisyo hindi siya madali ever because it would always require an exchange. Ano ba yung pinagpapalit mo? Di ba ganun siya? Parang for example sa roles namin, ano yung isinasakripisyo namin kapalit ng pera? May trade-off. Oo, may trade-off. And in life, hindi bagong term yung sacrifice sa atin because I believe most of us, if not all of us, have to like maybe give up something or sacrifice something, diba? In exchange of what and who and you know. I think it becomes too much kung siguro hindi siya nare-reciprocate. Yeah. Kumbaga in terms of yung parang hindi ka nag-a-ask ng, no, I'm not gonna say hindi ka nag-a-ask ng kapalit, but at least yung minimum. Yes. Kasi hindi pwedeng walang kapalit The bare minimum The bare at minimum, least. oo. So, yun para sa akin kapag too much is yung parang ikaw na lang. Walang umiintindi. Parang you're just left on your own and you're just expected to do things on your own. Yeah. I love that. So, nakakaano yun, nakakasaid, nakakadrain. And I think that's also the reason why a lot of people feel emotionally drained and physically taxed because of it. Yes. So my next question naman is, what happens when someone spends so much time sacrificing that they forget who they are outside of service to others? So, yung basically sanay ka na to be of service to your family, and when do you know na parang okay, hindi ko na naiisip yung sarili ko. Parang lahat na to, binigay ko na. And it becomes, like sabi nga ni ate, it becomes so taxing and draining that you just keep giving. But then, wala ka ng service sa sarili mo. You don't give time for yourself anymore. So, what happens? Anong nangyayari sa mga tao? Basically, we're just showing them the signs. Kasi yung iba in denial, they don't want to believe that this is what I meant to. Pumunta ako dito kasi gusto kong mag-sacrifice para sa pamilya ko. So, hindi ako pwede mag-complain. Kahit lonely na ako, kahit pagod na ako. Yeah. But, because they're in denial. So, what happens? I think let's siguro educate and let them know kung ano nangyayari when that comes, na feel na nila yon. Nade-drain na sila. Yes. Siguro, kailangan mo nang isipin yung sarili mo. It's time to give space for yourself din. Kumbaga, para kailangan mo munang mahalin yung sarili mo. Kailangan mo intindihin. Yeah. Minsan nga kasi kapag to giving tayo, nakakalimutan na natin yung sarili natin to the point na, okay, dapat sa kanila lahat. Pero kapag hindi mo kasi mahal yung sarili mo, paano ka mabubuo? Paano ka makapag-share pa ng pagmamahal sa iba? 'Di ba? So, siguro, kailangan mo rin ng huminga, magpahinga ka. Hindi masama mag-say no, hindi masamang huminga, hindi masama na bigyan yung sarili mo ng time. Talaga. Yung mag-isip-isip ka lang for yourself na hindi naman pala masamang humindi. Hindi naman pala masamang ikaw muna. Yung isipin mo naman yung sarili mo.
Yeah, I love that. It's okay to say no sometimes. It's okay to say no. Yes. How about you, ate? Ako, isang parang sign, no, na you're giving way too much or sacrificing too much, na nakakalimutan mo yung sarili mo, is when you parang lose the sense of joy dun sa ginagawa mo. Nawawala yung sense of yung you feel fulfilled na nagawa mo to para sa pamilya mo. Kasi for some people, yung sacrifice, it comes with joy and Yes, fulfillment. you like na doing parang, it. masaya ako na ginagawa ko to para sa mga taong importante sa akin. But you know that you have gone overboard is when you start feeling empty. When you feel that parang you can no longer give more kasi parang naubos ka na. So, I think important din yung sinasabi ni Sans na okay lang ha na isipin mo yung sarili mo. Yung pagsasakripisyo does not mean na kailangan mong i-deny din na ikaw as a human being, meron ka ring mga needs na kailangan mong i-fulfill. Napapagod ka din. And of course, na parang kung nagsasakripisyo ka, it's okay. Hindi mali na mag-complain ka. Napapagod ka eh. Yeah. Hindi rin naman mali na kahit papano is mailabas mo yung kung ano yung tunay nararamdaman mo. Na kasi nakakatulong yun na somehow makaluwag-luwag doon sa dibdib. And I think another sign is when you feel resentment Yeah. and when you feel parang irate, na parang, ba kailangan pa kasi gawin to eh. You start to kind of like, yun nga, lose that sense of joy. Doon sa dating masaya kang ginagawa. I think that's when parang it becomes too much. Yeah, I like that. Parang It doesn't nagiging spark obligation joy. na siya. Yes. Diba? May obligation culture kasi tayo dito, let's face Oh, facts. yes. Meron Oo. talaga tayo obligation culture and it's so hard to talk about it. Even if it's important to talk about it because iba-iba yung views ng tao about obligation. Yeah. Utang na loob culture. Isa pa yun. Yes. Tinatapos. Every time we talk about it, it really sparks a lot of sobrang divided niya. Oh, debate yan. Debate siya Settlement for a talaga. debate. Naging trap kami dyan before when we spoke about it once and never again because I feel like, okay, people are not ready for this conversation, you know? But I mean, kasi Filipinos very centered on family. So, Yes. it's such a sensitive topic. So, I'm not gonna ask you about it. Because if I ask about utang na loob, oh damn, this is not gonna go well. Okay. Okay, so I don't want that for you. Okay, Ate Jody, I have a question for you. What do you think is the hardest part of being a mother and a career-driven woman? Oh, I think it's time management. Honestly, may mga moments kasi, especially early on, doon sa buhay naming mag-ina, na mas napaprioritize ko yung trabaho because in my head, single parent ako eh. So, wala akong choice kundi magtrabaho. If I want to be able to send my son to a good school, be able to give him a good life, a comfortable life, diba? Then, kailangan kumayod ako because I know naman na wala kang ibang aasahan or dedependahan. So, yun yung naging challenge din sa akin. Of course, during that time, I would think na parang, shucks, syempre noble yun. Diba ginagawa mo lahat para sa anak mo? But then, sa isang banda, ngayon kasi malaki na siya eh. He's turning 21. Oh So, my ngayon- gosh. 21. Oh my Mama na siya. gosh. So ngayon na lumipas na yung panahon, looking back, na parang ang dami ko rin palang na-miss. And ang ginagawa ko is to kind of like make up for those lost moments. And sometimes, iniisip ko, actually most of the time, can we really make up for those times na hindi mo nakakasama yung anak mo? And that would somehow make me feel guilty. Yeah. But I would always think na gusto talaga natin, no, yung ideal. But then kung hindi man, how do we do it? How do we balance? May balance nga ba? Because at the end of the day, you can't be at, two places Just at once. Yeah, at a time. Oo. So pag nandito ka sa trabaho, natural wala ka dito. Pag nandito ka, wala ka sa trabaho. So may balance nga ba? Yeah.
Oh my gosh. Kasi ako din, I have 2 babies at home right now. Oh my God. For you naman, Sanya, do you think timing plays a role in whether love and career can coexist? Kasi di ba may culture dito, love or career? Ako ba o yung trabaho mo? May ganyan dito eh. Oo, totoo. Actually, mahirap yan. Nung mga, siguro, i-ano ka na sa sarili ko, yung nag-start ako, meron akong moment na ano bang pipiliin ko, love or career? Kasi meron ng nagsabay eh. Yes. Meron mga moment na kailangan mo mamili, pero dun sa career mo, bawal ang love life. Diba? May ganyan. Oo. So, kailangan mo siyang tansyahin. Pag naman pilili mo si love, yung parang, at least masaya ka, di ba? Happy ka. Pero ang tanong, hanggang saan yung happiness na yun? Yes. So, kailangan mo siyang tansyahin. It depends pa rin kung saan ka magiging okay. Siyempre, we want na sana balance siya. Tulad nga sinasabi ni Ate Jody. But wala talagang balance eh. Parang laging nangyayari na minsan masaya ka sa career, hindi sa love life. Yes. Masaya ka sa love life, hindi sa career. Pero paano ba natin ibabalance yun? Kailangan siguro mas mag-balance yung love. Siguro yung love life kasi pag mahal Yun ka yung ng isang... madaling nasa-sacrifice, di ba? Oo. Mas ganun eh. Yung love, feeling ko kung may love din talaga sa'yo, maiintindihan niyo yung sa career na meron kayo. So feeling ko, mas nagsasacrifice si love talaga. Oh. Yeah. It's more of career talaga. Ikaw, ate. Naisip ko lang, parang, bakit kailangang mamili? Oo, di ba? Ang hirap I love that. mamili. You see, sinabi ko na yan lagi dito sa Bear It All. Hindi nyo kailangan mamili. Na, yun lang naman naisip ko, parang, bakit kailangang mamili? Ba't kailangan tanungin ano ang mas mahalaga, ano ang mas matimbang? Kasi may mga pagkakataon naman na maaaring pagsabayan, hindi natin Yes. kailangang pumili. Parang, bakit tayo laging pinepresentahan ng choice? Kung eto ba pipiliin mo? Or eto ba ang Yeah. pipiliin mo? Hindi ba pwedeng both? That we can have both? Yeah. Do you believe na laging natatapat yung question na yun sa babae? Parang babae yung nagiging subject to that all the time. Diba? Oo, parang laging tayo yung mag-a-adjust. Yes. Tsaka magko-compromise, magsasacrifice. Bakit kaya mo ba patanong yan sa lalaki? Oo. Hindi, Oo nga, hindi no? yung mga parang yan. hindi existent yung Diba? mga ganong tanong sa kanila sometimes. Do you believe na sa babae lagi natatapat to? Na Yeah. parang, ang babae kasi dito, di ba may norm sa atin na you can't be too ambitious. Because if you're too ambitious, yung lalaki ma-intimidate. Yung parang may notion lagi when someone Pwede is mo lang sagutin na, so what? Pwede ba yun? Parang, siguro may tao rin naman kasi na siguro talagang nakakasanayan na talaga yon na yung laging babae yung nag-a-adjust. Pero may babae din, nakaka-proud na sa babae na kaya nilang, kung ayaw mo, diwag. Yes. Okay kami. Masaya kami with our life, with my life, and kung anong meron ako. Ngayon, kung hindi mo kaya mag-adjust para doon, maybe It's not meant to be. Yeah, it's not Hindi meant kaya to be. siguro it's how women are also viewed in society. Na we're always the ones na expected to kind of like sacrifice and adjust. Na parang babae ka, ikaw ang dapat gagawa nun. So parang I think, hindi naman sa pagiging, what I want to say is, pwede naman eh. Yeah. It's possible. Pwede. It's possible. I love it. Mahirap to expound on these things talaga. Oh my God. Magre-require siya ng isa pang buong episode. Okay, this could be for the two of you. How do you know when to fight for love versus when to choose yourself? Ikaw muna. fight for love or to choose myself. I think siguro kailangan i-fight mo yung love kung nakikita mong pinaglalaban ka din niya eh. 'Di ba? Pinaglalaban ka rin ng love na yun. Pero kung hindi mo na nakikita yung sarili mo dun sa love na yun, ano pang dapat ipaglaban? It's Yes. about time na yung sarili mo naman. And hindi masama yun. Sometimes choosing yourself is the best parang decision you make para sa sarili mo. Kasi pag hindi mo nga mahal yung sarili mo, paano ka matututo magmahal sa ibang tao? So, same din sa kanya. Kung hindi ka naman niya mahal, and maybe sa kanya rin, hindi niya rin mahal yung sarili niya, hindi ka niya mamahalin. Diba? So, for me, yun nga, choosing yourself sometimes is the best decision you make. How about you, ate? Siguro, yung love na para sa'yo is yung klase ng love na hindi mo kailangan piliin yung sarili mo.
Kasi parang if you begin to question or if you begin to parang sabihin sa sarili mo na hindi, kailangan nang piliin ko yung sarili ko. Ibig sabihin, meron ng imbalance dun sa relationship. It could mean the relationship is toxic. Diba? Or nai-insecure yung isa. Yeah. So parang yun lang naman yung tingin ko dyan na hindi mo kailangang piliin yung sarili mo sa isang klaseng healthy ng relationship because that relationship will allow you to be yourself. to be yourself and to Yeah. just choose yourself nang hindi mo kailangang maging choice. Yung choosing. Yes, hindi versus. It's more of like it merges, it coincides, Yes. both of them. Okay. Yours naman, ate, is a question about motherhood again. So how do you deal with the pressure of wanting to excel in both motherhood and your profession? Because you're great at both. So how do you do that? I think I just wanna do it like alongside my son. Yung I'm just blessed, no, with 30 because he has always been supportive of everything I do. Na dun sa mga moments na gusto kong bumalik ng school. Kasi pag may gagawin ako, I ask him naman I would ask him. Kasi syempre, anak ko siya. And hindi naman to na, oy, bata ka lang, wala kang opinions. Yes. No, parang tatanungin ko siya, how do you feel about this? Or kapag halimbawa, medyo meron kaming hindi na pagkakasundoan, okay, can we at least find a common ground? How can we make this work? So, ganyan kami. So, yun nga, I'm just thankful na napaka-supportive niya na hinahayaan niya rin akong mag-fly sa career ko. And kung may mga ibang bagay ako na gustong gawin sa life ko, let's say for example, pagbalik sa school, he's always been so supportive of me sa aspeto na yun. Nakaka-inspire kasi ate. Nung graduate yung mommy ko last year, na-inspire ako bumalik ng Diba? school. So yun siya. Masaya lang ako to be able to do things with my son na ganyan. It means you have a good communication with him. I made sure talaga na magkaroon kami ng open communication lines. Kasi parang yun yung isang bagay na importante para mag-work, mag-thrive yung relationship namin bilang mag-ina. And of course, I also don't want him to keep things from me. And I know na hindi ko malalaman lahat. Yeah. Siyempre, 'di ba? Nanay hindi ka naman best friend. Oh, no. Na lahat sasabihin mo talaga. Siyempre, iisipin ako, magre-react yan. OA School of Acting. Pag nalaman niya to. 'Di ba? So, but at least, yung mga importante sa buhay niya, nalalaman ko. So, hindi ako parang lost in space. Yes. Binigyan ko, bata pa lang siya, tinuruan ko siyang maging assertive. Kung may naiisip ka, speak your mind. But always do it with respect. I love that. Hindi mo kailangan sumigaw, hindi mo kailangan magbastos. Pero kung may gusto ka sabihin mo ng maayos. I love that. Ito yung kahit ako natututo ako dito. Diyos ko. Okay. Kay Sanya naman, okay, what hurts more? Losing love for your dreams or giving up your dreams for love? Parang Hirap na. hirap. Actually, ang hirap pareho kasi dapat wala naman talaga nagsasacrifice, di ba? Pero napag-usapan nga natin kanina, minsan ang dali para sa atin is sacrifice ng love Love. for our dreams. Kasi yung pangarap kasi natin, minsan iniisip natin yan, parang meron tayong regret na hindi natin nagawa yung isang bagay just because priority natin to. And vice versa, parang even sa love naman, yung parang mapapaisip ka na lang na, ano kaya kung naging kami? Ano kaya kung siya yung nakatuluyan ko? Diba? So, it's really hard na magkaroon ka ng choices palagi. Yes. Kailangan may mawala. Okay, ito for the both of you. What boundaries have you learned to set as you've grown older? In general. Because boundaries are so important. Lalo na kapag, well, again, kanina sinabi ko, sa utang na loob culture and sa culture that we have,
what are the boundaries you have learned na okay, ito lang yung kaya kong i-compromise, ito lang yung kaya kong ibigay. Kasi may ibang tao, ang sakit nila is wala silang boundaries. So they just keep giving until they're tired, until they're done. drained. They're drained. So as you guys got older, ano yung boundaries na you learned along the way that really helped you as a human being? Ako sa totoo lang, this is something, actually it's a topic na kumbaga late ako sa adulting dito sa boundaries na to. Because like what you said, Danny, no, na sa kultura nating mga Pilipino, hindi naman uso yung boundaries. Wala Ano nga ang tayong boundaries? boundaries. Especially pag family mo, hindi pwede. Kasi syempre ang tingin ng isa't isa is extension natin ng isa't Yes. isa. But in real life, diba, as individuals, it's really important na magsaset ka ng hanggang dito lang yan. So, ako sa totoo lang, ang lagi ko iniisip na every single time, hindi to limited lang sa family, but then in general, every time I say yes to other people, then I'm saying no to myself. So it has to be parang worth it. Kung magbibigay ka, is it gonna be worth your while? Kasi syempre, I'm not getting any younger. Kumbaga, pag tinitignan ko yung lifespan ko, shucks, nasa kalahati na ako eh. Parang alam ko, konti na lang to, hindi ba? So parang siguro as you mature, talagang you try to kind of like protect a lot of things. And the only way for you to do that is when you begin to build fences. And for us to start to build fences, it's because there's always a reason. Because at one point in our lives, hinayaan natin yung mga ibang tao to keep on stepping on our grass, our lawn. Kasi isipin mo ba, mga bahay, may mga kapitbahay. Bakit ba may mga bakod? Kasi that's your Trespassing ka. neighbor Oo. telling you hanggang dito ka lang. Hindi ka pwede mag-cross. Kasi pag na-cross mo yan, tama, trespassing ka. And pag nag-trespassing ka, meron niyang katapat na parusa. Di ba gano'n? Makakasuhan ka, Oo, ganyan. oo. So I believe sa buhay natin, ganun din. Meron din tayong sarili nating fence. Na yes, pwedeng maging close ang mga tao dyan, pero hindi, hanggang dito ka lang. Unless na i-allow mo sila na pumasok. Yes, I love. With consent. Yes. With consent. Yes. Oo. Siguro, ano siya eh, yung totoo yung sinabi ni Ate Jody, may mga fans tayo sa sarili nating buhay. And ako din, personally, late din ako. Yung parang lahat ng mga may kilala sa akin, kilala ko ng yes lang ako ng yes. I don't know how to say no. Kasi feeling ko makakasakit ako. Feeling ko yung pag may sinabi akong no or kaya may moment akong hindi ako pumayag, parang ang selfish ko agad. Ganun yung nafe-feel ko na siguro minsan mali rin. Yeah. Baka ako na, sa sarili ko na ako may parang may pagkukulang. So, now, I'm trying to learn how to say no sa tama din. Kumbaga, kapag kaya ko, sige, okay, yes. Oo. Pero kapag hindi na natin kaya, I learned how to say no na. Yes. Even it's hard. Yes. Kasi yun yung nakasanayan mo eh. At nasanay rin yung tao na yun sa'yo eh. Na ganun eh, always say yes. But now, yun. Yung Nagkakaroon tayo ng minsan people-pleasing personality Yeah, na oo. everybody has to like us, everybody has to know that they can always count on us, but to what extent? Like, until when can we allow people to do that? Until someone crosses that line and then you realize, but I allowed this eh. Oo. Like, pinapasok kita eh. Hinayaan ko diba? Parang, hindi kita dapat pinapasok. I had that choice, you know? But then, I think you learn that as you get older. Right. Because you have to get wiser. Oo, kasi if not, my gosh, it's going to be like a cycle. And Yeah, then, nagiging pattern siya. kaya ka rin, napapagod. Yeah. That's why you feel na parang there's resentment because ang maraming parang na-violate. Yes. Diba? So, it's never too late. Diba? No matter at what point you are in life, you can still set boundaries. And it's not something na biglang tatanggapin ng mga tao, Yes. especially for those na nag-benefit from it. When you start setting boundaries, medyo sila yung hindi nila Nagbago ka na. naiintindihan yung concept. Yes. Yan ang lagi Oo. una, di ba? Hindi na Nagbago ka na. naiintindihan yun.
But then eventually, they will get it naman. Through time. Masasanay din sila. Yes. Ikaw lang din kailangan mo din maging consistent kasi Oo. minsan lumalambot ka din, di ba? Normal naman yun. I think consistency is key also in setting boundaries. Hindi pwedeng may boundaries ka today, bukas wala. Wala. Sa isang Yes. araw meron, next week wala na naman. So para din, it's also like training the people around you na eto na yung, Bago. This is yung- how it's gonna be. this is how it's going to be. I love that. Okay, ito naman. I think you both can answer this. Ay, ate pala, kasi motherhood. The film touches on mothers missing milestones for the sake of providing. What do you think motherhood teaches women about sacrifice? I think na-mention ko to kanina, like, yung based on my personal experience na marami akong kailangang, isakripisyo, no? Sa motherhood ko, sa relationship namin ng anak ko, lalo na yung pag-attend ng mga, or pagkita ng mga milestones na sa life. Because kailangan mong magtrabaho. Like I said kanina, there would be times na I'd feel guilty about it, I'd feel bad about it, and I'd, criticize myself about it. But ngayon, what I just want to impart dun sa mga moms na nagtatrabaho din for their children, please know that you are doing the best you can for your children. If things were ideal, bakit naman hindi, 'di ba? I mean, iba ang magiging dynamics ng pamilya. Yes. But dahil nasa ganito tayong sitwasyon, I would always encourage people, especially mga kapwa single mothers, na if you think may mga moments na parang you're just doing things alone or you're doing things na parang ikaw lang, always remember that you are not parenting your child alone. Kasi naniniwala ako na the Lord allowed, certain things to happen in our lives. Hindi para iwan lang tayo na ganyan. But then He will also give us the grace to get through with what we are going through, and He will always be there to somehow fill in the gaps. Yes, I love that. Okay, when it comes to friendship naman, why do you think friendships become even more important as we grow older? Siguro dahil as we grow older, ang hanap na natin, gusto na natin ng peacefulness. Alam mo yun? Gusto na natin ng taong magaan lang kasama. Yung hindi na tayo naghahanap ng burden pa, yung ganun. And friendship kasi, yung real friendship talaga. Kapag kaibigan mo yan, hindi ka niyan bibigyan ng malalang problema. Yes, may problema, pero hindi ganun kalala. Kumbaga, siguro mas more yung positive side. Andyan sila para maging comfort, maging kaibigan mo talaga, comfort mo in case na ang bigat ng pinagdaraanan mo. Siguro, yun na lang yung hinahanap as we grow older, yung tamang support system. Yeah, tama. How about you, ate? I remember this theory that I've read, no, na ang buhay daw ng tao in terms of relationships and friendships, pwede natin siyang tignan sa itsura ng bell. So parang ganito, or sige, parang pyramid na lang. So pag mas bata tayo sa buhay, 'di ba, when we are in our teens, ang gusto natin is to fit in, to belong. So hindi natin gaanong kilala yung mga sarili natin. So ang tendency, kahit sino na lang kaibigan mo. So ang dami mong kaibigan. But then as you go up dun sa ladder nung sabihin nating nung bell na yun, kung mapapansin mo, pasikip siya ng pasikip because life has a way also of like filtering yung mga tao sa buhay natin. So habang tumatanda tayo, mas nagiging klaro sa atin kung sino tayo, ano yung mga negotiables and non-negotiables natin, kung ano yung pwede at hindi, ano yung mga values na that we hold dear, close to our hearts. And then we find people, or sometimes from the people na nakilala mo dun sa teens mo, may mga natitira doon na nagsaswak kayo ng values, ng mga bagay na pinahahalagahan ninyo. And I think yun yung importante
na sa pagtanda natin sa buhay, meron tayong mga kaibigan na makakasama natin na nagkakasundo tayo. Hindi na para kasi di ba parang collect and then sell. Yes. Hindi na ganun. Kumbaga at this point, alam mo na sa pag dumating ka na ng mga 40s, 50s, yung mga kaibigan na nakasama mo sa buhay mo ngayon, more or less sila na yung kasama mo pagtanda mo. Kasi ipa-factor in mo na rin dyan yung haba ng panahon na pinagsamahan ninyo, yung ups and downs, yung mga bubus na nangyari sa inyo, yung mga problema na kinaharap ninyo na kahit gaano kabigat, walang bumitaw. So, eto na yung core mo, yung inner circle mo. Yes. Sa friendships naman, ate, how do you know, this is for everybody that's going through this, that how do you know if you are in the right group, yet you're in the right friendships, that your friendships are actually, you're in good ones. Kasi yung iba na blur yan or based siguro, meron din tayong mga pinagdadaanan sa buhay natin na hindi natin na-detect kung normal ba to? Ganito ba talaga? Nangyayari ba talaga to? Kasi meron tayong mga pinagdaanan sa buhay natin na hindi natin alam, na blur. But nowadays, we always get questions na how do you know if nasa tamang friend group ako? I think it's when you feel na kapag kailangan mo na, kapag ikaw yung nandun sa moment na, kasi especially sa atin dito sa showbiz, ang hirap makahanap ng talagang Yun kaibigan nga. natin, 'di ba? So, siguro for me, kapag nandun ka na sa moment na hindi ka na okay, paano kapag yung ikaw na yung nasa baba nila? Kaibigan mo pa rin ba sila? Yes. Or kaibigan ka lang nila dahil nandito ka pa? Anong mangyayari kapag So, mararamdaman mo yun. Pag dumating na ikaw na yung nangangailangan kung nandyan pa rin sila. I think kung sino yung mga taong down ka, nandyan sila, and nung nag-success ka, nandyan sila, and bumaba ka ulit, nandun pa rin sila. That's the right people. I love that. How about you, ate? Siguro lang yung kung ako, yung batayan ko na nasa tamang grupo ka is when these group of people have your best interest in mind. Ito yung mga tao na hindi rin takot mag-call out pag medyo off ka na. Hindi ito yung mga tao na parang nag-yes lang nang nag-yes sa gusto mong gawin. Pero ito rin yung mga tao na hindi nila hahayaan na mapapahama ka. And sometimes tayo, sa kagustuhan natin na to have it our way all the time, yung concern and care nila, hindi natin nakikita. Yes. Ang titignan mo, KJ, ayaw mo. Diba? So, I think yun yung importante. Na nahanap mo yung grupo mo, kung unang-una, hindi ka nila ipapahamak. Pangalawa is, they care for you genuinely. They love you fully and they accept you for who you are. Pero hindi nila hahayaan na i-mess up mo yung buhay mo. Yes. And if you do, andyan pa rin sila nakaalalay sa'yo. Yes. Wala silang I told you so. O, diba? Walang ganon. Nakaalalay Sinumbatan lang muna Pero sila. ba? sometimes may ganyan din naman. sinumbatan Sabi muna. ko sa'yo, di ba? Hindi ka kasi nakikinig sa akin eh. Pero may mga ganyan din. Kailangan din natin yung mga ganyan interest sa buhay naman natin. yun. Best Pero, interest oo. naman yun. Yun I siya. love that. Ito naman, how do you spot red flags and friendships? Ayun, yung sinabi ko nga na kapag nandun ka na sa down ka and then Red wala flag sila. one. Wala Or ako sila. feeling ko isang red flag, yung alam nila na ganito ka. Let's say ikaw yung pinaka KJ ka sa isang group, pero pinipressure ka nila. Na parang, ano ba yan? Or hindi ka na nila i-invite kasi the rest is Oo. like, pareho silang trip, tapos ikaw, Hindi ka makasabay. Hindi ka makasabay. Parang, or pinag-uusapan ka nila behind your Your back. back. Yes. Normally, Jesus dyan naman yun, ka. di ba? Ay, ganon, totoo. Magbabanyo ka lang, ikaw na yung topic. Topic, oo. Ganon. Or yung pagbalik mo yung biglang babaguhin na nila. Pero or pag nagsasalita ka, nagtitinginan sila. Sila, oo. Diba? Alam mo, ginajudge ka na. Yung mga ganyan. Meron na mga, feeling ko yun, yung mga toxic. Alam mo kung bakit kasi iba normal na yon. Feeling nila normal lang sa friendship ngayon yung ganon, yung kunyari pag may aalis, Yeah, pinag-uusapan. that's a sad part, no? Na It's hindi so na sad. hindi na nila nare-realize kung ano yung tama at mali na sometimes
pwede naman yun. Pero siguro pag-usapan nyo ako ng harap-harapan. Oo. Okay yun. Kung Pero kaya mong yes. sabihin sa presensya niya. Diba? Mas maganda yun. Oo, kasi kung Better. hindi, wag mo gagawin. Kasi pag ginawa sa'yo, I'm sure hindi mo magugustuhan. Yes, tama naman. Well, 99.9% of the time, ayaw nila yan. Okay, so these are my 2 last questions for you guys. Do you think women are taught to survive because they're taught to choose themselves? Parang katulad na pag-usapan natin kanina, ang babae, hilig mag-adjust yan. Kaya natin kasi mag-adjust palagi. Parang nasanay na yung buong pagkatao natin doon sa sitwasyon na ganun. So, for me, yes. Parang, since parang nagiging normal na sa atin yung mga bagay na yun, natutunan na natin mag-survive. Pero, kung sana may suporta ng kaibigan mo, syempre, partner mo, o kung sino man nakapaligid sa'yo, kung maayos yung suporta, sana mas ganun. Pero kung kaya mo mag-survive alone, why not? I mean, we are born to be independent sometimes, Yes. diba? Pero masarap rin naman yung sa feeling yung minsan nagiging dependent tayo Oo sa isang naman. bagay, diba? Parang reward mo na yun sa sarili mo. Bonus na lang siguro yan. Yes. Parang nagiging ganun na tayo. So, nagiging bonus na lang kapag meron taong tumulong sa atin. Ako parang, sana, yung pagpili ng isang babae sa sarili niya, hindi siya view as something negative. Kasi sometimes parang nagkakaroon ng negative connotation na pinipili niya yung sarili niya. Also, pag pinili mo yung sarili mo, hindi ka na ganito, ganyan. Kasi parang masyadong nag-set ng expectation ng society na pag babae ka, dapat A, B, C, D. Diba? May mga ganon. Yes, parang may rule book. Oo. So parang, okay lang. We are allowed to choose ourselves. And choosing ourselves doesn't mean na we're being selfish. Diba? I think ang premise lang naman ng lahat ng ito kung bakit pinipili mo yung sarili mo kasi hindi ka naman makakapagbigay ng isang bagay na wala ka. Kung nasasaid ka hanggang sa kaduluduluhan, 'di ba? Anong ibibigay mo? If you're expected to perform, paano ka magpa-perform? Yes. 'Di ba? If you're expected to kind of like love, how can you give that if ubos ka na rin? So I think we are allowed to choose ourselves and we should not feel guilty for doing that. Yes, I love that. I'm learning so much from the two of you. Okay. What has sacrifice taught you about self-worth? Siguro natutunan mo ng mahalin yung sarili mo. Kasi minsan kasi meron tayo sa buhay natin hanggat hindi natin napagdadaanan, hindi tayo natututo. Ay, yes. So minsan, kailangan mo na iparana sa atin siguro nangyayari sa atin. Katulad nga, nag-sacrifice ka. Natutunan mo na ngayon kung paano mahalin yung sarili mo, i-appreciate mo yung sarili mo. For you, na mas makapagbigay ka palalo sa iba. Mas buo ka. 'Di ba? Na nakakapagbigay ka sa iba. And you know na rin yung limit mo sa buhay mo. Like, you know na kapag sobra na dyan, you know how to say no. 'Di ba? Now, ako, ganun na ako na, okay, pagbuo ka na, mahal mo yung sarili mo, mas masarap magmahal rin sa ibang tao. Mas masarap magbigay sa ibang tao. Yeah. 'Di ba? So, feeling ko, yun yung natutunan ko. Feeling ko din kasi saying no is also an act of love. Yes. Because you are protecting yourself and your relationship with the person. Yes. Na parang, okay, I said no not because hindi kita mahal or hindi kita gustong bigyan. I said no kasi yung nagiging resentful na ako. You're crossing a boundary that I'm starting to not like you anymore. I'm Yes. starting to hate or I'm losing the joy. Katulad nga ng sinabi mo kanina, ate, 'di ba? So, saying no can be because I love you. I have to say no. So that our relationship could still be okay. So we Yes. could still be okay. Yes. 'Di ba? How about you, ate? Building up from that na parang saying no is also healthy. 'Di ba? Hindi lang para sa sarili mo, pero para doon sa relationship. 'Di ba? Tama kasi nagkapagka-yes ka ng yes, hindi ka nakakapag-no. Later on, nakaka-feel ka ng resentment. And pag naka-feel ka na nun, 'di ba parang minsan nasa brink ng pagbe-break yung Yes. relationship. 'Di ba? So yeah, saying no is okay. Okay. And then sacrifice and self-worth. Parang, kasi when you ask the question, ang tumakbo sa isip ko na nagkakaroon lang ba ng halaga ang tao
Depende kung nagsasakripisyo siya. So pag hindi ka na ba nagsakripisyo, hindi na rin makikita yung halaga mo. Ang ganda nun. Dapat nasa film nyo yung line na yon. Napakaganda nung line na yon. Oh my God. So, wala lang. Yun lang naisip ko na sana ma-realize din natin lahat na yung kahalagahan natin bilang mga tao ay hindi nakaangkla doon sa how much you're willing to sacrifice. Kasi pagka wala ka ng isasakripisyo dahil sabihin natin sa pagkakataon na naubos ka, so wala ka na rin. Yes. Sana on the get-go, isipin natin na may halaga tayo, whether maibibigay ko or wala. That's your, we have intrinsic worth and value, regardless of if we bring something to the table or not. Yes, I love that. Okay, since ito na yung ending ng episode natin, ano naman yung gusto nyong take away nila after watching Midnight Girls? Anong gusto nyong matutunan nila or maramdaman ng bawat tao manonood ng Midnight Girls? Matuto silang lumaban. Ayan, sa buhay. Laban-laban. Sabi nga, di ba, may kanta nga, di ba, mga pagsubok lamang yan. Huwag mong itigil ang laban. Kasi nga, sa buhay natin, yung pagsubok hindi talaga natatapos yan hanggang dulo. Pero kung paano ka tumayo at tumaban para sa sarili mo yung importante. Yeah, that's true. How about you, ate? What do you want? Anong take away nila? Kapag pinanood kasi yung film, iba-ibang storya, iba-ibang buhay. So, maraming makaka-relate. Iba siguro sa lente ng kapag ikaw ay anak. Iba kapag ikaw ay nanay. Iba rin kapag ikaw ay nasa isang posisyon na hinahanap mo yung sarili mo. So, ang prayer ko lang is pag napanood nila yung film, it's more of like, I hope it makes them question yung and assess yung current life na meron sila ngayon, the relationships na meron sila sa buhay nila, and even kung ano yung mga relationship na meron sila sa mga tao sa paligid nila, especially sa mga pamilya nila. Oh, I love that. Thank you guys so much. Thank Please invite you. everybody to watch The Midnight Girls. Midnight Girls, ngayong May 13 na in cinemas nationwide. Yes, kasama din namin dito sila Loisa Andalio, Jane Oineza, and directed by Direct Irene Villamor. Thank you guys so much. It's an honor to have you here. You have no idea. It's an honor to have you on the Thank Berital you. Podcast. Thank you so much for Thank your you, time. Danny. I cannot wait to see the film. So catch Midnight Girls, guys. Showing na yan in cinemas nationwide. I hope you guys like this episode and I'll see you on the next one. Bye!